Mayura, this is not unprecedented. Sinisip Buong sikap po na ginagawa ng pamahalaan lungsod na matutukan po ang panandaliang problemang ito. sa ilalim ni dating Mayor Isko, may regular garbage collection at Mayor Lacuna must take immediate and decisive action, not just to clean up the streets but to rebuild trust and restore order. But Mayura, this is not unprecedented. Sinisip Buong sikap po na ginagawa ng pamahalaan lungsod na matutukan po ang panandaliang problemang ito. sa ilalim ni dating Mayor Isko, may regular garbage collection at Mayor Lacuna must take immediate and decisive action, not just to clean up the streets but to rebuild trust and restore order. Ang pagtatapos ng political ambisyon ni Ate Mayura Lacuna. Mega love shout out po sa ating lahat. Saan man po kayong sulok sa mundong ito, mga koys, mga gayas ha. For today's video, mga koys, mga gayas, is credit to Peanut Media Gallery, mga koys, mga gayas, na kung saan ay talaga pong ay binatikos po at mukhang katapusan na yata sa politikal ambisyon ni Mayura Hani Lacuna. So yan po mapapanood natin sa video ito. So without further ado, let's begin. Look at Pagpalay kayo ng buong may kapal. Manila! God first! Buong sikap po na ginagawa ng pamahalaan lungsod na matutukan po ang panandaliang problemang ito. Manila's garbage crisis is the defining failure of the Lacuna administration. Yes! Hindi natin may pagkakaila na dumadami ang basura kapag Christmas and New Year season. But Mayura, this is not unprecedented. Sinisipa ang holiday season. Ang amoy ng nabubulok na basura na nanunuot sa hangin is a suffocating reminder ng lumalalang sanitation crisis ng lungsod. Sa ilalim ni dating Mayor Isko, may regular garbage collection at strict enforcement ng sanitation laws. These efforts earned him widespread praise and established a benchmark for effective governance. Mayor Lacuna must take immediate and decisive action, not just to clean up the streets, but to rebuild trust and restore order. The alternative is clear: a city drowning in waste and an administration drowning in its own incompetence. CJ Hero is one of the best active female news anchors in the Philippines today. Turning the page on a remarkable career and rock star anchors, CJ has thus far been the most viral on every social media platform. Manila today is a city buried under its own waste. What happened to Manila? We're calling the attention of Madam Mayor. Why is it that Manila is stinking? Please do something about the garbage. Isang lungsod na nalulunod sa sariling basura with garbage piles dominating street corners, public markets, and even main thoroughfares. Ang amoy ng nabubulok na basura na nanunuot sa hangin is a suffocating reminder ng lumalalang sanitation crisis ng lungsod. Plastic bags, food waste and debris clog waterways and drainage systems habang ang mga daga at ipis malayang gumagala sa mga komunidad na natatabunan na ng hindi nakahakot na basura. Sino ba makakain pag mabaho po, di ba? Huwag na muna magtapon kasi hindi nga kinukuha ng truck ng basura. In the vicinity of City Hall, where governance should be a source of order, trash heaps serve as an ironic backdrop to the administration's failure.
Manila's garbage crisis is the defining failure of the Lacuna administration. Isang maliwanag na halimbawa kung paano ang poor planning and mismanagement ay literal na maaaring magbaon sa isang lungsod sa kapabayaan. Nagsimula lang ito bilang routine transition from one waste management provider to another. And now, it has spiraled into a public health hazard. Nagkakasakit na ako ng ubo, di na ako makahinga. Humihina ang baga namin pag naamoy namin baho. And a political disaster, underscoring the administration's inability to manage basic city functions. Gusto ko lamang po manghinang paumanhin at pangunawa sa ating po mga kababayan. Wala naman pong gusto na tayo ay hindi agad makolekta ang basura. Ang bottom line ng issue na ito ay ang kabiguan na ma-manage ang transition matapos Yan po kasi ang resulta pag gumagawa ka ng mga programa o plano na hindi mo pinag-iisipan. Ha? Inuuna mo yung galit mo na buong akala mo sinabutahe ka. O ngayon, parang nagmukhang ikaw yung sinabutahe ng waste, ng Metro Waste at ng Eco. Ha? O kita mo. Tumexit ng Leonel Waste Management Corporation, isang kumpanyang naglingkod sa Maynila ng higit 25 years. September 2024 pa lang, sinabihan na ng Leonel si Mayor Hani Lacuna na hindi sila sasali sa 2025 bidding. O, sinabihan naman pala eh. O, dapat nakapaghanda na. September, October, November, December. 4 na buwan. O bakit hindi napaghandaan? Alam na pala nila na hindi sasali. Yan kasi tayo eh. Lakas lang po tayo maninira kay Yormes Comorino. Yung sarili natin hindi po natin napapansin. Pinang Leonel, dahil ito sa lumobang unpaid obligations ng lungsod na umabot na sa 561,440,000. Ayun naman pala. Ba't ang sabi nila, especially ni ate o yung pamalaang Maynila, hindi daw umabot sa kalahating bilyon ha? Hindi daw umabot ha? Pero bakit kalahati na 500 million? Saan napunta? Alam po natin may budget ng tanong. Saan napunta? Pesos. This advance notice provided the city with nearly 4 months to prepare para sa isang maayos na handover sa bagong contractors. Yet, despite this ample lead time, the administration failed to act decisively, allowing the situation to devolve into chaos. Sabi ng opisina ni Lacuna, inabandonan ng Leonel ang kanilang trabaho kaya umabot sa ganito ang problema sa Dapat po bigyan ng action to. Leonel, of course, denied this. Leonel said it fulfilled its obligations until the very last day of its contract at nagbigay pa sila ng instructions sa mga trabahante to handle the holiday waste surge. O, kita nyo, ang ebidensya. Gusto nilang ebidensya eh. O, tanungin po yung mga Manileño kung hindi ba po naghakot yung Leonel sa panahon ng Pasko at hanggang sa December 31 kung hindi ba naghakot. Tanungin po sila. Ayon po sa ibang mga residente dyan na naghakot at nagtrabaho po yung Leonel. To ensure minimal disruption. Sabi nila, may barangay certifications at time-stamped photos sila to support their claim of commitment sa kontrata. Mayor Lacuna even went so far as to claim sabotage, suggesting na ang mga basurang nakatambak malapit sa mga key areas kabilang ang paligid ng City Hall mismo ay isang deliberate attempt para sirain ang kanyang administrasyon. While such claims might serve as a convenient deflection, hindi pa din nito na-address ang core ng issue: gross mismanagement and lack of preparedness. The administration's excuses have included pointing the holiday season as a major factor in the crisis, with Mayor Lacuna citing a 400% increase in garbage generation during the holidays. Sinisi pa ang holiday season.
Yes! Hindi natin may Alam naman po kasing mangyari iyon, pero bakit hindi yun na na-anticipate mga kuys? Bakit hindi po nila yun na-anticipate? O hindi pinaghandaan? O hindi talaga pinag-isipan? Ha? Basta lang po tayo. Gumagawa kasi ng programa. Gumagawa, kunwari, ng kaparaanan. Walang kwenta naman. O, kita mo nagdudulot ng masamang balita, pagbagsak naman muli ng City of Manila. Ha? Kailan na dumadami ang basura kapag Christmas and New Year season. But Mayora, this is not unprecedented. Holiday waste surges happen every year. At dapat inaasahan at napagpaplanuhan ito. Yan ho ang ginagawa ng competent na administrasyon. Lionel had routinely managed these surges in previous years. Walang problema. Yung sasabihin that this year's increase became unmanageable only highlights the administration's failure to plan and its inability to coordinate with contractors effectively during a known period of heightened activity. This crisis also hit small businesses hard, lalo na yung mga nasa food industry, public markets, food stalls, mga small restaurants. Mayor, honey, kunin mo na itong basura na to kasi nung Sabado pa ito eh. Kasi nakaka-apekto din ito sa aming mga customer. Siyempre, mabaho siya. Paano pagpasok dito sa amin? Malangaw. They are all struggling dahil iniiwasan ng mga customers sa mga lugar kung saan tambak ang basura at kung saan ang masangsang na amoy ng basura make dining experiences unbearable. Business owners are forced to manage the waste themselves o gumagastos sa pest control measures. The presence of rodents and other pests which thrive in the unsanitary conditions further endanger their operations and reputations. Sa isang lungsod kung saan napakadaming residente ang umaasa sa mga small businesses para sa kanilang kabuhayan, this garbage crisis is more than just a sanitation issue. It is an economic one that affects thousands of families. The administration's chosen replacements, Metro Waste, Solid Waste Management Corporation, and Philippine Ecology Systems Corporation of PhilEco have only compounded the problem. Metro Waste, ang kumpanyang responsable para sa Districts 1, 2 at 3 sa ilalim ng 412.9 million peso contract. May skandal sa Parañaque. Nitong 2023 lang. Kita nyo na. Kasi yung nakasubaybay sa atin, nagsalita po ang Vice Mayor ng Parañaque sa iskandalusong ginawa ng waste management sa kanila mga kois, mga gayas. Nangyari yan sa kanila mga kois. At siguro talagang gustong mangyari natin sa Manila. Ayun, kinuha po. Opo, pinapasa. O pumasa sa bidding yung Metro Waste. Gustuhan nila yun, di ba? Ang Metro Waste ay nasangkot sa isang 414 million peso waste management contract scandal. Widespread complaints of uncollected garbage that left streets overflowing with waste for weeks. It was so bad that the City Council of Parañaque launched public hearings. Critics also accused the company of operating without proper permits, raising questions about its legal compliance. Allegations of worker exploitation. Sabi sa report, employees were being underpaid and denied benefits. Ang mga isyong ito culminated in graft. Kaya naman pala, ayaw nilang magtrabaho ng todo o magtrabaho para suportahan yung kanilang mga kumpanyang Metro West dahil pala mababa po yung kanilang sahod. Ganun po talaga mangyayari pag ang isang kumpanya ay isang kurakot. Ha? Kasi pag nagbayad ka ng tama sa iyong mga trabahante, siyempre magsikap yung trabahante para naman hindi mapahiya yung iyong company. Ikaw ba naman, babayaran lang ng under the minimum wages. Talagang
Manguyakoy ka talaga dyan. Bahala ng panya ka. Hindi ka naman babayad ng tama sa amin eh. Oh, tabla-tabla na to. O yan po nangyayari. Kaya marami pa rin talagang mga basura. Ganun kasimple yun. Magbayad kayo ng tama. Complaints filed against Metro Waste by concerned citizens and environmental groups who cited the company's inability to meet basic contractual obligations. May utang na nga sa Leonel. Ang kinuha pang kapalit, sinuka na ng ibang lungsod. Let that sink in. Sa isang interview, dininay ni Mayora ang sinasabi ng Leonel na utang ng City of Manila. But listen to what she said. Pina-check ko po sa aming City Treasurer's Office. Pero definitely hindi naman po 500 million ang utang ng lungsod ng Maynila. Kahit sino naman po siguro na contractor sa kahit anong lungsod, ay iaabiso naman po nila sa alkalde kung ganyan na po kalaki ang utang ng lungsod ng Maynila. Obligasyon pa ng pinagkakautangan na abisuhan ang may utang tungkol sa utang nila. The consequences of this mismanagement extend far beyond the overflowing trash bins. Yung mga bundok ng basurang hindi nahahakot, nagiging breeding ground ng mga peste at sakit. It has become a serious public health risk. In a city as densely populated as Manila, this level of neglect risks outbreaks of dengue, leptospirosis at iba pang sanitation-related illnesses. Para sa isang leader na may medical background, Mayor Lacuna's failure to Para sa isang leader na may medical background, dermatologist. Sa kang dermatologist, kalaban mo yung mga insecticide, yung mga punggos na dadapos sa katawan para magkaroon ng mga disease, allergy. Saan ang galing sa basura? Tapos, ganun ang mangyayari, tambak na basura. Wow! prioritize these risks is particularly inexcusable. Si Doktora, si Mayora, ito ang payo sa mga Manilenyo. Sana habang hindi po dumadaan ang nangongolekta ng basura ay wag muna po nilang ilalabas po. Hindi rin naman po natin. Wag mo nang ilalabas. Saan ilagay? Sa loob ng bahay. Para magiging sa lahula. Idabundok sa loob ng bahay. Anong mangyari? Magkakasakit ang isang family. Magiging virus. Pag lumaganap, kumalat sa mga kapitbahay, ayun na, umpisa naman ang pandemya. Sila masisi kung marami na po silang basura sa loob ng kanilang mga tahanan. In short, ipunin ang basura sa inyong mga bahay, tabihan ninyong matulog kung kinakailangan. Basta, huwag ilalabas hanggat hindi dumarating ang mga truck na maghahakot. Madaling sabihin, kung malaki ang bahay na inuuwian. Now, I do not want to go here, but everyone is saying it. The contrast between the current administration and that of former Mayor Isko Moreno could not be starker. Sa ilalim ni dating Mayor Isko, ang mga kalsada ng Maynila, napakalinis. Ang waste management, priority. May regular garbage collection, citywide cleanup drives, at strict enforcement ng sanitation laws. These efforts earned him widespread praise and established a benchmark for effective governance. You don't have to believe me. Believe the people of Manila. Maluwag siya ngayon, mas malinis, tsaka mas malawak, maliwalas tingnan. Mas maganda ngayon kasi nakakapasok kami, nakakadiretso kami, maluwag. Recent Okta research survey show Moreno is leading the race at 74% voter preference. As election day draws closer, this garbage crisis has become a central issue. It symbolizes the broader perception of incompetence under the current administration. Galit na ang mga residente
Sa mga palusot, they are now demanding accountability para sa gulo at dumi that now define the city. This crisis has also revealed financial mismanagement at the core of the Lacuna administration. The unpaid obligations to Leonel damaged the city's credibility, while the hefty contracts awarded to Metro Waste and PhilEco totaling 842.7 million pesos have so far delivered. My goodness, my goodness. Yung 700 ay pinalit sa 800 milyones. Wow! Dami pira! Samantalang kontrata ng Unil 700. Tapos parang sa last year, so ibig sabihin, nabayaran lang yon ng mahigit 100 million. Kasi yung remaining balance is 500 mahigit million. Oh, 100 million lang mahigit ang binayad. Wow! 700 yung kontrata. Tapos pinalit ng 800 million na kontrata. Wow! Very little and very slow progress. More than 10 days para hakutin ang basura na naipon over the holidays. Sa kawalan ng due diligence sa pagpili ng bagong contractor at kabiguan na masolusyonan agad ang gabundok na problema ng Maynila, mapapaisip ka na lang talaga, paano nga ba ginagawa ang mga desisyon sa City Hall? The visible garbage piling up around City Hall itself has become a striking metaphor para sa kawalan ng kakayanan ng administrasyon to keep its own house in order. Mayor Lacuna's claims of sabotage do very little to inspire confidence. Sa halip, pinapakita nito ang lalim ng dissatisfaction ng publiko and the administration's increasing isolation from the realities on the ground. Manila's garbage crisis is more than a logistical issue. It is a test of leadership and governance. The administration's inability to manage this critical function reflects a deeper problem. Kawalan ng foresight, kawalan ng accountability, kawalan ng totoong concern para sa kapakanan ng mga residente. Habang humahaba ang krisis na ito, the Lacuna administration risks not only tarnishing its legacy but also jeopardizing the city's future. Manila deserves better than this failure. Mayor Lacuna must take immediate and decisive action, not just to clean up the streets, but to rebuild trust and restore order. The alternative is clear: a city drowning in waste and an administration drowning in its own incompetence. Ako po, si CJ Hiro para sa PGM. Patapos na kanang kanilang political ambition, mga quiz, mga ambitious. Kitang-kita nyo. Napalaban sila tuloy ngayon. Na walang takot, matapang na zero. Ha? That video is credit to Peanut Gallery Media, mga quiz, mga guys. Palakpakan. Kita nyo, mga quiz, mga guys, kung ano yung malaking kapalpakan na ginawa nila dyan sa City of Maynila. Ngayon, abang-abang lang po tayo. Siyempre, aabot yan sa mga international news, mga quiz, mga guys. Dahil capital city yung City of Manila Kung ano yung mga negatibong nangyari diyan, negatibong pangyayari diyan sa buong Pilipinas kasi nga capital, di ba? Capital. Ano po ang mga komento o reaction sa video ito? Paki-comment sa ating comment section, mga kois, mga guys. Mega love shoutout po sa ating sa panahon Manila. God first, God bless you. Peace. Bye-bye. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings.